Magandang araw po sa inyong lahat. Yan, pag-usapan naman natin ngayon ng isang halaman na sigurado ako nakikita ninyo sa mga probinsya o minsan ay tinatanim lang sa mga bakanting lote at pagkatapos ay pinababayaan na. Ang talbos ng kamuting kahoy o dahon ng kasaba. Kaya tara na, pag-usapan natin ang 10 benepisyo nito sa ating kalusugan. Pero bago ang lahat, isang napakahalagang babala. Makinig po tayong mabuti. Ang talbos ng kamuting kahoy ay hindi pwedeng kaining hilaw. Uulitin ko po bawal kaining hilaw. Maigi rin po na balatan nyo ito ng maigi. Meron po kasi itong natural na sangkap na tinatawag na cyanogenic glycosides na kapag kinain ng hilaw ay maaaring maging lason sa katawan. Ang isang sintomas po na kayo ay nalalaso na ay kapag nakaramdam kayo ng pagkahilaw. Kaya kailangan po itong lusakin, ilagang mabuti sa loob ng at least 10 to 15 minutes at balatan ng maigi para mawala ang sangkap na ito at maging ligtas na kainin. Huwag na huwag po itong kakainin bilang salad. Malinaw po yan Ngayon, tara na at pag-usapan ang mga benepisyo nito. Panguna sa ating listahan, sagana sa protina na pampalaki ng katawan. Ito po ang isa sa mga pinaka-nakakagulat na katangian niya. Akala natin, sa karne, itlog at isda lang tayo makakakuha ng maraming protina. Nagkakamali po tayo. Sa mundo ng mga dahon at gulay, ang talbos ng kamuting kahoy ay isa sa may pinakamataas na protein content. Ang protina po ang building blocks ng ating katawan. Ito ang semento, hollow blocks at bakal na gumagawa at nag-aayos ng ating mga muscles, balat at buhok. Kaya para sa mga batang nagpapalaki ng katawan o sa mga matatanda na kailangang panatilihing malakas ang katawan at hindi manghina, ang pagkain nito ay isang napakamura at napakabisang paraan para makakuha ng dekalidad na protina. Imbes na puro karne, subukan ninyong isama ito sa inyong ginataan o sinabawan. Pangalawa sa ating listahan, mabisang panlaban sa anemia o kakulangan sa dugo. Madali ka bang mapagod? Pag akyat lang ang hagdan, hingal na? Nahihilo ka ba kapag biglang tumatayo? Namumutla ka ba at laging nanglalamig ang kamay at paa? Baka sinyalis yan na ikaw ay anemic o kulang sa iron. Dito po, superstar ang talbos na kamuting kahoy. Sobrang yaman po nito sa iron. Ang iron ang pinaka-importanting material sa paggawa ng hemoglobin o pulang dugo sa ating katawan na siyang tagapagdala ng oxygen mula sa ating baga papunta sa buong katawan. Kapag kulang ka sa iron, parang kulang sa hangin o gasolina ang buong sistema mo, kaya ka laging mahina at walang enerhiya. Ang regular na pagkain ng nilagang talbos ng kamuting kahoy ay isang malakas na armas laban sa anemia. Mas mabisa pa sa ibang mamahaling supplement na nabibili sa butika. Pangatlo sa ating listahan, pampalakas ng resistensya at iwas sakit. Gusto mo bang maging yung tipo ng tao na hindi basta-basta tinatabla ng sakit lalo ng ubot sipon na laging uso? Ang talbos ng kamuting kahoy ay siksik na siksik sa vitamin C. Ayon sa mga pag-aaral, mas mataas pa po ang vitamin C content nito kaysa sa ibang prutas tulad ng orange. Ang vitamin C po ang general ng ating immune system. Ito ang nag-uutos sa ating mga white blood cells o mga sundalo ng katawan na maging alerto, malakas at handang sumugod para labanan ng anumang virus o bakterya na nagtatangkang pumasok sa katawan. Sa bawat pagkain mo nito, para kang nagpapadala ng karagdagang sandata at kanyon sa depensa ng iyong katawan para hindi ka basta-basta magkasakit. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin po, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, nakakatulong sa mas malusog na pantunaw. Hirap ka bang dumumi? Laging constipated at bloated ang tiyan? Yung pakiramdam na parang laging puno at hindi natutunawan? Ang talbos ng kamuting kahoy ay mayaman sa dietary fiber. Ang fiber po ay parang walis tambo sa ating mga bituka. Nung bata tayo, di ba? Pag makalit ang sahig, wawalisin ang nanay natin. Ganun po ang ginagawa ng fiber sa ating tiyan. Tinutulak niya palabas ang mga dumi na matagal nang naiipon doon, kaya mas nagiging regular ang pagdumi natin at mas malinis ang ating digestive system. Ang malinis na bituka ay simula ng isang malusog na pangangatawan. Panglima sa ating listahan, puno ng antioxidants na nagpapabagal sa pagtanda. Ang mga antioxidants po ay ating mga tagapagtanggol laban sa oxidative stress o ang proseso ng pagkasira at pagkakalangwang ng ating mga selula.
Ang talbos ng kamuting kahoy ay mayaman sa mga antioxidants tulad ng beta-carotene na nagiging vitamin A sa katawan. Ang mga ito po ang lumalaban sa mga free radicals na nakukuha natin sa polusyon, stress at maling pagkain. Kaya sa regular na pagkain nito, tinutulungan mong pabagalin ang iyong pagtanda, hindi lang sa labas, kundi pati na rin sa loob ng iyong katawan. Para kang may sariling maintenance crew na nag-aayos ng mga nasisirang parte. Pang-anim sa ating listahan, sumusuporta sa malusog na baga at paghinga. Ito ay hindi gaanong kilala pero napaka-importante, lalo na sa panahon ngayon na uso ang mga sakit sa baga. Mayaman po ito sa vitamin A na kritikal para sa kalusugan ng ating respiratory lining o yung pinakapader ng ating daanan ng hangin at baga. Kapag malusog ang lining na ito, mas malakas ang depensa nito laban sa mga mikrobyo na maaning magdulot ng ubo, bronchitis at iba pang impeksyon. Isipin nyo, para ninyong pinapahid ng protective shield o barnis ang inyong mga baga sa tuwing kumakain kayo nito para hindi basta-basta kapitan ng dumi at sakit. Pang-7 sa ating listahan, katuwang sa pag-aalaga ng mga buto at ngipin. Hindi man kaising taas ng gatas, pero ang talbos ng kamuting kahoy ay meron ding taglay na calcium na mahalaga para mapanatiling matibay ang ating mga buto at ngipin habang tayo'y tumatanda. Ang bawat kunting tulong ay mahalaga, lalo na kung galing sa isang murang pagkain na madaling mahanap. Isipin nyo na lang, sa bawat kain nyo nito, nagdedeposito kayo ng maliit na halaga sa bone bank ninyo. Ang pagsama nito sa inyong dieta ay dagdag na proteksyon laban sa pagrupok ng buto o osteoporosis sa hinaharap. Pang-8 sa ating listahan, nagbibigay ng sustansya para sa mga nerbiyos at utak. Ang dahon ng kamuting kahoy ay naglalaman ng iba't ibang uri ng vitamin B tulad ng B1 o thiamine, B2 o riboflavin at B3 o niacin. Ang mga vitamin ng ito ay napakahalaga para sa tamang paggana ng ating nervous system. Sila ang tumutulong para maging maayos ang komunikasyon pagitan ng ating utak at ng ating buong katawan. Sila rin ang nag-a-unlock ng enerhiya mula sa pagkain, kaya nakakatulong ito sa ating sobrang pagod at panghihina ng isip. Pang-9 sa ating listahan, maaaring makatulong sa pagkontrol ng blood sugar. Dahil sa mataas na fiber ng talbos, isipin nyo na parang may traffic enforcer sa loob ng tiyan ninyo. Nakakatulong ito na pabagalin ang sibsib ng asukal mula sa kinain natin papunta sa ating dugo. Kapag mas mabagal ang sibsib, mas hindi bigla ang tataas ang ating blood sugar. Para ito sa mga taong may diabetes o gustong makaiwas dito. Tandaan, hindi ito gamot, pero ito ay isang malaking tulong kasabay ng tamang pagkain at lifestyle. At ang pang-10 sa ating listahan, support sa mabilis na paghilom ng sugat. Dahil sa taas na protina at vitamin C content nito, ang talbos ng kamuting kahoy ay isang magandang pagkain para sa mga nagpapagaling mula sa sugat, galis o operasyon. Ang protina po ay kailangan para itayo ulit ang mga nasisirang tissue, habang ang vitamin C naman ay mahalaga sa paggawa ng collagen, ang pandikit ng ating balat. Kaya kung gusto mong mas mapabilis ang iyong paggaling, isama mo ito sa inyong mga sinabawang ulam o ginataan. Ayan po, 10 dahilan kung bakit hindi natin dapat itinatapon ng talbos ng kamuting kahoy. Tandaan lang po palagi ang babala, laging lutuin ng mabuti. Salamat po sa inyong panunood at God bless!